Hello! Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin ay si Vice President Sara Duterte at siya po ay nangunguna sa unang survey mula po nung natapos ang eleksyon sa 2025 midterm election. Ito po ang unang survey sa pagka-presidente for 2028 at nangunguna nga si VP Sara. Yan po ang katibayan, katunayan, kaya ini-impeach po si VP Sara. Dahil siya talaga yung front runner. Siya talaga yung pinaka-balakid sa mga plano ng Marcos administration na manatili sa pwesto. Kaya ini-impeach po nila at kinukuha nila ang pera ng bayan, taxpayers money, para gamitin sa pag-impeach kay VP Sara. At nasasaalang-alang dito syempre ang bansa at yung mamamayan. Tayo po, imbis na mapunta yung pera sa pakikinabangan natin, sa ikagiginhawa ng pamumuhay natin sa araw-araw, alam niyo yung mga lubak-lubak na rito yung mga kalye dito sa amin. Yung bang araw-araw na dumadaan ka sa kalye, perwisyo po eh. Imbis na gumaan ang ating pamumuhay, sayang po yung pera na dapat dyan napupunta, napupunta po sa mga politiko at napupunta sa mga kapritsyo nila, sa mga pangarap nila dito po sa kanilang political career. Yan po ang dulot ng mga greedy, matatakaw, mga swapang sa kapangyarihan, sa pera. Yan po, tayo po ang nagsasuffer, pati ang bansa. At na-interview naman po si VP Sara ng international media. At ito'y putok na po. Na-interview po siya ng Russia Today. At napakaganda po. Ang galing ng pagkakasagot. Dire-diretso kung mag-English si VP Sara. Ang ganda ng pagkaka-interview sa kanya. At ang ganda ng pagkakasagot niya. At dyan, siniwalat po ni VP Sara yung mga plano sa kanya, plano ng gobyerno sa tatay niya, isiniwalat niya po dito po sa interview ng Russia Today. So, yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, paki-like po muna ang ating video at huwag kalilimutang mag-subscribe. Alright, dito po sa balita ng Manila Times, 2028 Presidential Preferential Survey. Ito po, nangunguna ang ating Vice President with 35%. Sumunod po si Leni Robredo, 19%. Oops, medyo malayo. Ilan ang lamang nito? 14%. Kung hindi, 16%. 16% ang gap. At pangatlo, si Bongo with 13%. Si Rapi Tulfo, nanguluntoy na po. 9% na lang. Na dati ay dumidikit kay VP Sara, laging dikit, minsan nga naungusan pa ng 1%. Ngayon po, pang-apat na lang siya at siya po ay 9% na lang. At umuunlad po si Leni Robredo with 19% na dating 10%. At pang-lima po si Martin Romualdez. Naka 6% na po siya, medyo tumaas na po, dating 1%. Nagumpisa siya sa 0.5%. Ngayon po ay 6% na lang. At ang maambisyosang si Risa Hontiveros, 3%. Chis Escudero, 3%. Robin Padilla, 1%. Amy Marcos, 1%. At undecided is 10%. So kung mapapansin nyo, number 3, si Bongo, magkaalyado naman yan. Tiyak naman na hindi yan magsasabay tumakbo sa pagka-presidente. Hindi naman yan maglalaban. Dahil magkaalyado nga yan. Solid Duterte yan si Bongo. So, isa lang ang pwedeng tumakbo dyan. At walang iba kundi si VP Sara. Kung hindi tatakbo si Bongo, wala nang ibang pupuntahan yung boto ni Bongo kundi kay VP Sara. Duterte po yan eh. So, sa 13% ni Bongo, i-add natin sa 35% ni VP Sara, it is equal to 48%. Yan po ang magiging boto
o boto. Yan po ang magiging presidential preference kay VP Sara. At si Robin Padilla, alam natin na Duterte yan, pwede mo nang i-add yung 1% niya. 49%, almost 50%. Yan po ang kanyang napakataas na preferential survey. At si si Lenny Robredo naman, sino ba ang kaalyado niya rito? Wala nang iba kundi si Risa Hontiveros. 3% nga lang si Risa Hontiveros, kaya kung i-add mo yung 19 sa 3%, 22% lang. 49 versus 22. Napakalayo na po ng ano. Kahit doblehin mo pa, talo pa rin si Lenny Robredo. Ang layo na po ng gap. So ito'y panguna pa lang, no? Hindi natin alam kung ano pa yung mga, I'm sure magkakaroon pa to ng mga pagbabago, hindi natin alam. At kung hindi nga mai-impeach si VP Sara, halos wala nang kalaban. Halos wala na pong kalaban. Ngayon, tignan naman natin sa Vice Presidential Preference. Okay? Ang nangunguna po, si Bongo. Kaya sabi ko, ito yung magandang tandem. Kahit parehong taga Mindanao, okay lang. Ito yung maganda talagang tandem. Sara saka Bongo. 38%. 38%. Napakataas niyan. Si Bam Aquino, 22%, pangalawa. Pero wala tayong tiwala doon sa boto niya dito sa nakalipas na midterm election. Wala tayong tiwala dyan. Ano lang yan, mga dinagdagan lang yan. Minagic na lang po kasi ng COMELEC yan eh. Ngayon, dito po sa 22% ni Bam Aquino, maaring totoo ito. Okay? Pero pagdating na sa botohan, I'm sure maiiba to. Maiiba po. Ganun na naman si Rapi Tulfo. Pangatlo na naman. Humina na. Humina na si Rapi Tulfo. Oy! Risa Hontiveros, 5%. Si Rapi Tulfo pala, 9%. Si Risa Hontiveros, 5%. Erwin Tulfo, 4%. Cheese, 4%. Amy, 4%. Robin, 3%. Others and undecided. So, wala ka ng ibang makikita, no? Kung ito yung lalabas sa huling survey bago magbotohan. Bongo lang sa Bam Aquino. Pero gaya ng sinabi ko, yung boto ni Bam Aquino, hindi yun totoo eh. Hindi yun totoo. Kaya nadala lang itong survey doon sa resulta ng midterm election. Okay. Sinong kaalyado rito ni Bongo? Robin Padilla lang. 3%. Kung madadagdag kay Bongo, bali 41%. Sino naman kaalyado ni Bam Aquino? Risa Hontiveros. Pero may pangarap nga tong si Risa Hontiveros dahil nung in-interview siya sa kanyang press con, tandang-tanda ko to, tinanong siya kung may plano siya o bukas siya na tumakbo ng mas mataas sa 2028. Ay bukas daw siya. Ang tindi, ano? Ay matapos mong mabuking na ikaw pala ay nagbabayad ng mga fake false witness. Ang may gana ka pang magsabi na yun daw ay binribe lang. Binayaran lang daw. Kita mo yung gawain nila, ibibintang nila sa iba. Ganun lang kasimple yung mga ginagawa nila. Pero wala siyang detalyeng maibigay. Yung kumanta na siya daw ay binayaran mo ng umabot ng 1 million. At mayroon pang sinasabing condominium mo sa Maynila. 'Di ba? Yan dapat ang sagutin niya. Pero ang sagot lang, yan, binayaran ng kampo ni Kibuloy para bumaliktad, para pag-akusahan ako, pagbintangan ako. This time, bumaliktad po yung witness na binayaran mo. At this time, wala na pong cover yung muka habang nagsasalita. Matapang na inaakusahan ka. Ganun po ang
pagtingin ng maraming Pilipino, yung alias Rene ay nagsasabi ng totoo. Wala na. Binalita pa yan ng mainstream media. Ang alam ko, TV5, GMA7, binalita yan. Mukhang mahina ka sa mainstream media, Risa Hontiveros. Bakit? Hindi ka siguro nagbibigay ng love offering. Di ba? Hindi ka nagbibigay ng pakimkim kagaya ni Tamba. Mukhang busog na busog yung mainstream media kay Tamba. Kaya pag may mapait na malungkot, masamang balita kay Romualdez, hindi nila binabalita eh. Bakit? Alam nyo na, nagkakaroon eh. Sa'yo siguro hindi nagkakaroon. Ayan, kinanakan ng mainstream media, kinanaka, ibinalita ka at ibabalita, pag-uusapan ka pa ng mga commentator sa radyo, mga vlogger. Yari ka na, sirang-sira ka na talaga. At napanood ko si Topacio. Dinimanda na pala ni Topacio yan dahil nga nanunuhol ng witness. Nagbibigay talaga, nagbabayad talaga yan ng witness. May demanda na pala si Topacio dyan. Anong pangalan ba ni Topacio? Basta yung si attorney Topacio. Opo, meron na palang demanda yan. Meron dati niya nang ginagawa ang manuhol, magbayad ng pekeng testigo. Yung bang tanim kaso nga, tanim testigo, yan talaga yung gawain. Kasama na dyan si Trililing, isama mo na si Franz Castro, ganyan. Ganyan sila ka-animal. Okay. Meron ditong hypothetical na ginawa ang Manila Times. Ito. The survey also explore a hypothetical scenario in which President Ferdinand Marcos Jr. endorsed Robredo. So, ito yung nakikita ng Manila Times na posible si Bongbong Marcos i-endorse si Robredo dahil si Robredo ay winnable. May chance manalo. Kasi naman, wala talaga silang pambato, wala talaga silang pwedeng ipangulot, pangulot man lang kay BP Sara. Wala silang pwedeng ipanlaban sa loob ng kanilang pamilya, kamag-anak. Wala po. Hindi po pwede si Tamba eh. Yung pinsan niya, wala talaga eh. So, sinong patatakbuhin niya? Wala. Kahit yung pinaka-close na alay niya. Sino bang close na alay niya? Yung mga tropa niyang, Shabudachi. Yung mga, anong tawag doon? Mga white powdery. Wala talaga siyang mapatakbo. Kundi si Romualdez lang. Kaya lang, ginawa na ang lahat. Naglibot na. May dala-dala ng billion daw, di umano, kuno. Wala pa rin. Wala talaga. So, ang naisip na senaryo ng Manila Times, na kung sakali, wala na siyang talagang mapatakbo, baka pwedeng makipag-alyado na lang si Marcos kay Robredo. If I were Robredo, ewan ko, kasi iba naman ang isip nila sa isip ko. Hindi ako papayag na makipag-alyado kay Bongbong Marcos. Pero, nadadala kasi yan ng pangarap. Yung bang gustong-gusto mong magpresidente, o sige, papayag ka na lang. Kahit alam mong, kahit binabanatan mo siya dati kayong magkalaban, magkatunggali, dati kayong magkaaway, pero dahil sa pangarap, sige na nga. Gusto mo rin kasing manalo, gusto mo rin kasing magpresidente. Pero walang maitutulong sa'yo si Bongbong Marcos, kundi sige, dadayain natin ang eleksyon. Yun lang ang maitutulong sa'yo niya. Dahil nasa poder sila nasa pwesto. At nakikita natin yung COMELEC chairman, si George Garcia, na
Ang takaw pala sa pera. Matakaw. So posible. Posible talaga ang dayaan dito sa 2028. Kaya nga, halos araw-araw binabanatan nila si BP Sara. Ayaw talaga nilang maupo. Kaya gagawin nila lahat. Lahat-lahat gagawin nila na wag maupo si BP Sara. Itong paninira kay BP Sara hanggang 2028 po ito. Hanggang huling araw bago mag-eleksyon. Ganon po yan sisiraan ang mga Duterte kasama na yung mga kaalyado ng Duterte. Para lang wag maupo ang isa sa Duterte. So, sisiraan at sisiraan po yan. Hindi po yan titigil hanggat sa mapakulong si Vice President Sara, at kung hindi nila mapakulong, pwedeng ma-assassinate. Pwedeng ipapatay po yung ating Vice President. At alam ko, ang mga Duterte nakahanda naman dyan. Talagang iaalay nila yung kanilang buhay. So yan yung senaryo. Ewan ko kung anong mangyayari dyan. Under this condition, Robredo could close the gap and pose a statistical tie with Duterte and even Lidi. Wow! Kung mangyayari daw to, ang alyadong Marcos at Robredo, pwedeng maging tie, pwedeng tumabla sa survey si Robredo and even Lidi, at pwede pa raw lumamang. Ang taas din ng, sa bagay, hypothetical nga. Pero, napaka-imposible nun. Wala naman talagang maitutulong si Marcos kapag nakapag-alyado si Robredo sa kanya, nag-alyado sila. In terms of vote, in terms of tataas ang survey, wala po. Dahil sirang-sira po yung Marcos eh. Ano matutulong yan? Wala na nga pumapansin dyan. So, mali yung hypothetical, imposible, napaka-imposible yung hypothetical ng Manila Times. And even Lidi by 2 percentage vote. Wala, imposible po yan. So, malinaw na malinaw, malaki ang lamang, nangunguna po ang ating Vice President. So, punta na po tayo dito sa interview kay BP Sara ng international media na Russia Today. Ito po yung babaeng foreign media. At ayan si BP, naka-headset pa. At dito po sa ulat ng Manila Bulletin naman, BP Sara claims Marcos wants her impeached to stay in power. Inaakusahan po. Sa bagay, dati pa to. Dati nang inakusahan ni BP Sara na si Marcos talaga ang promotor ng pagpapa-impeach kay BP Sara. Tapos, laging dinidinayan ng Marcos administration, si Marcos mismo na hands off daw siya, hindi siya makikialam dyan. Napaka-ipokrito, napaka-sinungaling na ang lakas talaga mambudol, manloko. Hanggang ngayon. Hindi po tayo naniniwala na wala siyang alam dyan. Tapos may mga statements siya na I'm not in favor in impeachment. Kalokohan. Wag na po kayo maniwala dyan. Yan nga si BP Sara eh. Siya nga nagsasabi. Ang utak nito eh si Bongbong Marcos eh. Ayan. Gusto ni Marcos na ma-impeach si BP Sara to stay in power. Okay? So basahin lang natin ng konti. The intent of President Marcos not to step down from the presidency and to perpetuate himself in power led to an impeachment case that was designed to remove her as a contender in 2028. Vice President Sara Duterte claimed in an interview with Russia Today International on Wednesday, June 25, Vice President named the President and his allies in the House of Representatives, those behind the impeachment case against her. Well, it's all about the refusal or intent of Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear
from the moves of his administration against political opponents. Without mentioning names, she added that she has personal knowledge that one of Marcos' relatives wants to run as president. Si Tamba nga yan. The vice president previously said Speaker Martin Romualdez, the president's cousin, has dreamed to become president. Duterte claimed that the House of Representatives initially wanted the People's Initiative. Natalo po itong People's Initiative nila to amend the Constitution, shifting the form of government to parliamentary, wherein a prime minister will not voted by popular choice. So isa yan sa naging naisip nila para maupo si Martin bilang prime minister ay People's Initiative. Kaya lang hindi nga umubra yan. Oy, saan na ba yun? Wait when they failed, nung natalo nga, nung hindi nagtagumpay yung People's Initiative, they started the impeachment. Yan ang sabi po ni VP Sara sa kanyang interview. And clearly evidence show that the members of the House of Representatives, many of them who signed, did not read the articles of impeachment. And one particular member of the House of Representatives, ito yung kumanta daw, already said publicly there was money in exchange for the signatures. So talagang inihayag, anong tawag ba nito, isiniwalat ni VP Sara sa foreign media dyan sa Russia Today na nagkaroon ng bayaran sa pirmahan para siya ma-impeach sa Congress. Talagang dapat malaman ito ng international media. Mabalitaan din ito ng iba't ibang bansa na ganyan ang ginawa. I am the front runner in the presidential race. Tama naman siya. Ito nga, nangunguna siya sa survey in 2028. The survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. Hindi lang I think. I'm sure. Yun. Duterte also said she believed the arrest and detention of her father in The Hague, Netherlands happened because the administration wanted to weaken the family. So, ang sinasabi ni VP Sara, isa rin sa ginawa nila para humina yung kandidatura in case na tumakbo si VP Sara sa 2028. Para humina yung popularity ni VP Sara, ipinakulong si President Duterte. Kasi napaka-rockstar pa rin ni dating president. Kapag kahit saan magpunta, dinudumog. Lalo na kapag may rally, talagang maraming umaattend. Kaya nga talagang nagdesisyon na sila, ano na yan, kidnapin na yan. Kalad ka rin na yan. Ganun ang ginawa. Kaya lang, hindi pa rin sila nagtagumpay diyan sa 2025 election. So, ganyan, para humina daw yung popularity, kandidatura ni VP Sara. Yan ang sabi ni VP Sara. Pero hindi naman nangyari. Lalo pang lumakas. Duterte, nabasa ko na pala yan. They think that if they take out a former President Duterte, they will weaken me. Mapapahina nila. Yan ang iniisip nila. Kapag napadala nila sa The Hague, nawala na dito si PRRD, hihina na si VP Sara. Because it's one brand. It's one family. She furthered. Hindi naman nangyari din. Hindi naman nila napahina si VP Sara. But asked if she has concrete plans to run as president, the official. Lagi naman sinasabi ni VP Sara yan. Sasagutin niya yung tanong na yan in the middle of 2026 or third quarter in 2026. Natatakbo siya o hindi. But I am comforted by the fact that where I go, people express their support and their prayers for former President Duterte. So, yan po ang ating balita ngayon.
Gaya ng sinabi ko, hindi nila tatantanan si VP Sara lalo't nakikita nila. Number one, malaki ang percentage ni VP Sara, malaki ang lamang sa number two. At nakikita rin nila yung kanilang pambatong si Martin Romualdez na ang tayog-tayog ng pangarap hindi naman bagay sa kanya, hindi naman siya uubra. Wala naman din siyang gagawin kapag naupo siya. Magnanakaw at magnanakaw din naman. So paano siya magiging president? Wala. Kaya hindi na lang nila tatantanan si VP Sara na mapabagsak. Kung mapabagsak man yan, sana ganito gawin ng PDP. Mag-file sila ng isang member ng PDP. Mag-file sila ng COC na candidate for president. Just in case may mangyari kay VP Sara, nandiyan si Bongo na pwedeng pumalit. O kaya si Bongo mismo mag-file ng COC. Si Bongo mismo. At pag nag-file na si VP Sara, sa bandang huli, magwi-withdraw na lang si Bongo. Yung bang malapit na ang eleksyon, malapit na ang botohan, pwede naman yun. Para masigurado na merong kapalit just in case. Diba? Yun dapat ang gawin ng PDP. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye!